Last kasi na press ko, na-overshare ako, napagalitan tuloy ako. So, BTS moment lang na. BTS moment? Ano yung mga BTS moment natin? Siguro, kasi meron doon isang part na yung pinakakilig part nung story namin dalawa. Kailangan namin mag-usap about something na problema namin. Pero so, maraming, pwede kong i-spoil ng konti. May slow dance kami doon. So parang nakakilig siya. Kasi it's very romantic. Tapos ang ganda nung ano namin, nung set, may mga flowers, like parang talagang may date, gano'n. So, it's very kilig moment, BTS moment. Yun po. Sexy movies. Sabi ko na nga ba matatanong din. Well, opo, I think 1 year na yung last project ko with Lila Max. Actually, hindi ko naman siya kinu-close talaga, pero parang gusto ko kasi mag-explore pa sa iba naman, especially na genre. So, hindi ko siya totally kinu-close kasi part pa din yun ng acting eh. And ang dami ko rin natutunan habang nandun ako kasi they allow us to explore yung mga characters na binibigay nila sa amin. Kaya sobrang malaking bagay po talaga yung nung panahon na nandoon ako. Pero of course, ito, sobrang saya ko dahil this year, yun nga, payagan ako na gumawa ng project outside, which is na sobrahan naman kasi I think in 2 months, nakatatlong project ako, which is yung Lumuhod Ka sa Lupa, December Break, and yung QC Alabang. So sobrang thankful po ako, pero hindi ko naman sinasabi na hindi pa. I'm sure siguro kahit project lang siguro yung inaantay ko. So, yeah. Thank you. Meron silang nadaanang lighthouse or parola. So kung makikita nyo sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag-create yung challenge, magbabarkada. At dahil doon, meron na nga silang mga na-attract na souls. So yung pinaharap ko talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami niya sinasabi, na totoo daw na nanay yung nagmumulto doon sa parola. So, ang dami niya binubulong sa amin na meron daw magnanay talaga doon sa parola. Di ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukunan yung mga eksena, ayun, nung yung caretaker niya bulong ng bulong, nandyan sila parang ganun po. So, kami hindi naman namin naramdaman, unless sila, baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung magnanay na naman sa parola. Pwede po malaman kung lugar. Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas po. Yun po yung lighthouse na pinag-shootan. from last na show namin to here, dito mas more on naging ano kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, well, dahil sabi nga ni Derek, it's a, ano rin, parang a thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate ng mga viewers na Vivo One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, at meron din sa kanila, so lahat to, iba-iba. Joke kasi ako. Hindi mo tinawanan, sad na ako. Hindi, ano po yung question? Yung defending dynamics po, no? Nasabi naman niyo yung mag-a-add lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang ano kami, tenure kami. Kaya, kasi college
din, pero more focused on the, parang may kanya-kanya kasi kami, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. Know each other yet. Pero in some break, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together. So, yun nga yung dynamic. Like what we said, we're really blessed na we get to work muna here before sit down. So, yeah. Thank you. Next from Stars Photo, pakinggan naman natin si Alan Sancon. Hello. Galit na galit ka sa photo. Photo, diba? Hindi. I just want to ask everyone, kasi parang na-curious kami dun sa sinabi ni Direk na dun sa set mismo, may parang nagpaparamdam. Pero parang, I don't know kung may naramdaman din kayo. Pero dahil yung hashtag natin ngayon, may kasama ka, kayo ba personally, meron na kayong mga experiences na gano'n na parang feeling mo may kasama ka sa isang lugar, and how do you deal with it kapag kami mga ganong situation kang naramdaman? Siguro start natin kay Danny, baby girl. Danny, labas ka dyan sa likod. Tayo ka dito sa harap para makita ka namin. Yan. I love this Ayan, tabi ka question. na ate. Okay, Danny, have you had any horror, scary stories? Bilang ikaw ay 6 years old pa lang? Ay, hindi pa po. Nag-step lang po ako sa Safe Skies Archer. Wala ka bang nararamdaman na parang may kasama kang ibang tao na hindi namin nakikita? Gano'n. Ako po yung mumu. Naku, ni-reveal niya. Lagot tayo. Spoil. Sorry. Okay, Danny, question. Nakakita ka na ba ng multo? In real life? Hindi po. Naniniwala ka ba sa multo? Medyo matakot po ako, pero alam ko fake lang yun. Sige, ilipat naman na. Baka iba pa Sa ibang ma-share. cast na lang. Okay. Siguro kay Rocco, may ganun bang feeling na may kasama ka, parang may kasama kayo? How do you deal with it? Ako personally, wala talaga. Parang takot yung mga multo sa akin. Nakakapuntan talaga. How about Gab? For me, siguro nung pandemic, we had this lock-in shoot sa May Tanay. And parang na-sleep paralysis ako for say, one night. And then the next night, yung roommate ko naman yung na-sleep paralysis. So, luckily, we were there for each other habang ginagawa kami. Inisin namin yung isa't isa. So, ako first night, siya yung second night. So, yun yung pinaka-close ko siguro na naramdaman na may kasama. Thank you. It's hard to pinpoint one. I've had a lot of, not a lot, but a good amount of experiences in my life. I'm very grateful though, because none of them were like negative or bad, any encounters with bad spirits, but I think when it comes to bad spirits, the closest I felt was, there was a time when I was living in Savannah, Georgia in the US, and that area is known for being haunted. And I guess I would say I'm more open to feeling energies and seeing spirits if they allow me to, and if I allow it myself as well. But there was this one time we were in this haunted museum and I drank a little bit of alcohol, just a little bit. But I've been told that that makes you more vulnerable, and I looked at this painting and I remember I heard screaming in my head. And if you want to believe it or not, if you don't, it's
okay, but screaming, and then I felt something tight around my neck, and so I was like, this is not good. I'm leaving. I'm out of here. But the other times I've communicated or with spirits, they were okay naman. They were. We believe you naman. Mukhang important pa yung multo mo. Important. Si Rose. Well, sabi ko nga po, madami ko na na-experience. So sige, bigyan ko ngayon isa. Parang, dati kasi nung bata, hindi mo bata, so mga college days. Parang feeling ko, sinerch ko to eh. Kasi, pag gumigising kasi ako minsan, parang naka-open yung kumot ko. Alam mo yung feeling na parang nare-rape ka. Yung gano'n. So, yun nga, na-search ko nga, yung incubus daw. Kung tama. So, parang gano'n, na-experience ako ng gano'n before. Parang, pag nagising ako, parang, alam mo yung parang kakatapos na yung gano'ng feeling. And, minsan naman, pag nakadapa ako, parang may uupo sa likod ko. Which is ganun nga daw sila nagpaparamdam. So parang dahan-dahan pa siyang umuupo. Kasi ramdam ko talaga. Kasi higa, sobrang bigat. Pero ginagawa ko na lang pag ganun, parang sabi kasi nila, parang, yun nga, they can smell fear, mga ganyan. So parang hayaan mo na lang, tapos tinulog ko na lang. Okay, pag-isip ko, okay na. So mga ganun pong experience, marami ko before. Thank you, Rose. Si Aubrey naman. Ako, wala pa po talaga. Kasi, siguro, sila yung ayaw sa akin. Hindi, pero siguro dahil pag-isa ako sa condo, minsan napapraning ako, parang bigla na lang may nahuhulog na gamit. I think parang ayos naman yung pagkakalagay ko, pero baka nga natamaan lang or nahanginan lang, gano'n. But ayun, so far, wala pa naman po ako na-experience and sana wag na. Yun po, thank you. Siguro nababatap yung multo. Tinatry niya i-on si Aubrey, tapos biglang, ay wala, di epekto. Walang kwenta. Sige na, iba na nga lang. Ako, same din naman talaga. Wala talaga akong nararamdaman ng gano'n. Wala pa nagpaparamdam sa akin. Pero siguro, one question that comes into mind was, I was like very young, medyo hazy by memory, but I always hear from my mom. Kinukwento niya na one time, it was just me and her sa front porch namin sa town and country. There's a time na wala masyadong houses, no? Tapos dulo-dulo kami. We were just, bonding as mother and son. Tapos, all of a sudden, parang may napansin kami dumaan from left to right ng front gate namin. Which is concerning kasi sa right side, wala na mga bahay, just open lots. So parang ba't may dadaan doon? Wala naman tindahan, wala naman kung ano man. Pero we didn't think anything of it kasi syempre, sobrang madilim na. Then, all of a sudden, after may dumaan, biglang may nahulog sa second floor ng bahay. Sobrang lakas ng hulog. Eh syempre, mindset namin nun was, kami lang yung tao sa bahay. At parang ganun din. Usually, yung mga gamit, maayos yung paglagay. So walang rason para mahulog. Walang earthquake or anything. So from there, syempre, overthinker kami ng mama ko. Dahil to, nagtinginan kami dalawa. Tapos biglang nagtakbuhan kami sa loob ng bahay. So kung takot na takot. But from there, ayun, that was the pinaka-first siguro and last experience na may naranasan akong gano'n. Pero parang ganun din sa akin, ayaw magparamdam eh. Siguro ayun nga, medyo caging na ako. Manhid na ako sa ganyan. Wow. Sa akin naman po, nung bata ako, meron kami isang tinahan somewhere in Quezon City, 2 bedrooms siya. Sa isang bedroom, ako, si mommy, tsaka isang kapatid na lalaki yata. Tapos yung sa kabilang room yung lola ko tsaka yung isa kong sister. So yung sister ko, biglang tumakbo sa kwarto namin. Doon daw siya matutulog kasi natatakot daw siya. So ang sikip na namin dito. Solo yung bed niya doon kasi sa bed ng kwarto ng lola ko, tig-isa sila ng kama. So kami, siksik sa isang kama doon sa kabila. So sabi ko, sige doon na lang ako matutulog sa kwarto mo, ako na lang sa kama mo. So doon ako natulog. Tapos parang hindi ko alam kung anong oras yun, naalimpungatan ako. Nakakumot ako. Tapos nagising ako, naalimpungatan ako. Nakita ko, nandun siya sa paanan ko. May buhok niya nakita ko, nakagalit. Tumila ako kasi ko, kala ko ba matutulog to sa kabila? Sumiksik pa dito, naisisikipan na nga kami. So matulog ulit ako ganyan. Pagising ko sa umaga, wala naman na siya doon. Wala siya doon. Sabi ko, okay. Baka,
lumipat. So, pagkagising ko, punta ako sa kabilang kwarto kasi medyo kinabahan din ako. Kasi sure ako na may nakita akong ulo sa paanan ko. So, pagpunta ka din sa kabilang kwarto, lumipat ka ba sa kabilang kwarto? So, hindi, natatakot na ako doon, kaya ako umalis kasi may narinig akong tumatawa. Sabi niya, kaya siya lumipat sa kwarto namin. Gusto niya natulog. So, ano yun, nakita ko. Yun lang. So, sobrang, hindi ako matatakotin eh. So, hindi ko naisip kung ano yun, yung nakita ko nung time na yun. Yun lang. Jerome, meron ka ba Jerome? Honestly, lahat ng tao sa paligid ko may paniniwala naman sa mga ganyan and all. Ako kasi, 3 years since nung bata ako, naniniwala ako sa multo. Oh, yan. Ngayon, ang paniniwala ko is more on soul, hindi yung mga multo, kaluluwa. Magkaiba sa akin. Kumbaga sa akin kaluluwa, alam mo yung mga hindi natapos na mission daw dito, mga hindi pa nila gusto kasi hindi nila matanggap. So mas ganun ako. Pero experience-wise, yung sa tita ko, kapatid ng dad ko, dati siya nagtatrabaho kay Papa. Business kasi namin before Xerox machines. So, anong nangyari? Meron bahay si Papa, dati sa Makati, may peta pinapanganak ko. May salamin sa harap ng hagdanan na sobrang pataas, talaga pataas. Ngayon, sabi daw nila, every time natadaan silang pag-ano, may nakikita silang white lady. Then, legit talaga, yun talaga. Sabi daw, huwag daw gagalawin yun. Hayaan nyo lang. Ngayon, binili agad ng tita ko na yun sa papa ko yung bahay, sila na tumira doon. Kaya pala gustong huwag paalisin or bililigan na agad, swerte daw yun. Ngayon, milyonaryo sila, mayaman na talaga sila. Tapos, doon na ako nagsabi, kaya every time yung mga nagkukwento sa paligid ko, nasa yung multo, kakausapin ko, sumunod sa akin, dali. Ganun yung experience ko, like legit yun. At diba lagi sinasabi sa amin, totoo yan. Sabi ko, sige, kakausapin ko pa. Shock pa kami, baka mga pwede na tumambay. Kasi hindi ko alam wala pa akong experience na gano'n kung malas, iiwasan mo na. Pag swerte, pwede. Pero kung may kasalanan ako, mahirap na yun. Kaya ayaw ko pumupunta sa Madalas ako pumupunta sa 7-Eleven, doon daw lagi nagpapagpag So, Thank you, Lily. Congratulations.